Mga kabady, since ang activity natin dito sa site ay nagpapalagay na tayo ng mga wiring devices, meron lang akong konting short vlog mga kabady about EGC or Equipment Grounding Conductor. Ano nga ba ang trabaho ng Equipment Grounding Conductor natin sa ating electrical system? Samahan mo ko at i-discuss natin. Samahan nyo ko at i-discuss natin kung ano ang trabaho ng EGC. Okay? Makikita nyo dito mga kabady. Ito ay ating outlets or outlet. Okay? Mapapansin nyo meron tayong tatlong wire. At yung isa dito, ito yung tinatawag na EGC or Equipment Grounding Conductor, mga kabady. Ano nga ba ang primary purpose ng ating EGC or Equipment Grounding Conductor, mga kabady? Ang primary purpose nito ay for safety purposes. Siya yung exit ng leakage current mula sa ating mga equipment. Okay? Papunta sa ground. So, sa kanya dumadaan. So, accidentally, kapag may leakage current at nahawakan natin yung body ng or yung metal parts or body ng isang equipment at kung walang EGC, so makukuryente tayo. Pero kung may EGC, so safe, hindi tayo makukuryente. Okay, so yun ang purpose, main purpose ng ating EGC or Equipment Grounding Conductor. Saan makikita ang EGC, mga kabady? Dito sa ating outlet. Makikita nyo tatlo ang butas. Yung isa dyan ay para sa EGC conductor. Itong bilog. Okay, itong para sa convenience outlet. Ganon din sa aircon outlet. Yung bilog dito, yan yung dyan nakalagay yung ating EGC sa aircon outlet. Okay? Kagaya nito. So, makikita nyo dito mga kabady, dito sa ating outlet, yung symbol na to, dito naka-install yung ating EGC. Okay? Itong green na to, so dito natin to tutusok sa may symbol ng ground. At yung line ay dito sa may L at yung another line ay dito sa N. So, dito sa gitna, dito nakalagay yung ating EGC. Dito sa outlet. Dito sa aircon outlet, so ganoon din mga kabady, no? Ayun. Yung may symbol na ground, ito, dito nakalagay yung EGC. Diyan nakatusok yung EGC conductor. At dito naman yung line sa L and N. Okay? So, ano ba yung mga possible scenario na kung bakit mahalaga ang ating EGC, mga kabady? Let's say, nagkaroon ng leakage current yung isang appliances, okay? Let's say yung freezer, nagkaroon siya ng leakage current doon. So kung walang EGC conductor, may possibility na makuryente tayo once na na-touch natin yung body ng freezer. But kung merong EGC conductor, so yung leakage current ay pupunta lang sa conductor at dadali niya sa ground. Kaya safe. So yun ang nagbibigay ng safety sa ating mga equipment. At itong EGC na to, ito ay diretso sa, makikita nyo, diretso sa panel board at meron tayong grounding bus bar dyan. At lahat ng EGC conductors ay doon naka-terminate, mga kabady. Okay? So, yun ang purpose ng ating EGC or Equipment Grounding Conductor. Sa mga appliances kasi, makikita nyo yung plug niya.
three prong plug. Tatlo yung paa niya. Yung isa doon ay para sa AGC. Okay? So, yan ang purpose ng AGC. For safety purposes. Okay? Ang EGC ba, mga kabady, ay parehas lang sa neutral conductor. Yan ang ating itatakil sa ating next vlog, mga kabady. Bali ganito na mga kabady kapag inilagay natin yung ating equipment grounding conductor. Dito siya nakatusok sa may ground symbol at ito yung ating lines dito sa L, another one dun sa N. Okay? Yan yung hot lines. So ito yung EGC. Sa ating next vlog, mga kabady, i-discuss naman natin ang pagkakaiba ng EGC or equipment grounding conductor versus neutral. So magandang topic to, mga kabady. Follow lang kayo sa aking YouTube channel. Thank you very much.